So, ayun na nga mga kababayan, after all na nakikita natin na iniimbestigahan na itong Pogo, nitong si Alice Guo, Guwaping, 'di ba? Sabi ito nitong si Senador Bongo against daw siya sa Pogo mga kababayan, which is taliwas sa mga nakaraang mga pinapakita nila noong panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. No, hugas kamay na itong si Senador Bongo, pero itong mga um, record, no, mga tweet, ganyan, hindi na natin mapagkakaila, no, mga kababayan. Ito si Senador Bongo, nang bubudol na naman ito kasi alam na panahon na ng halalan, malapit na, 2025. Midterm election na naman. So, sana wag tayong magpabudol mga kababayan dito sa matatamis na salita na naman, no? Kasi bandang huli tayo ang nalalagay sa alanganin mga kababayan. So, pakinggan po natin itong statement ni Senador Bongo during the Senate hearing ni Alice Guo dyan sa Senado. 5 minutes sa first round natin and the chair will take the last minute. You have the floor, Sen Bongo. Salamat, Madam Chair. Nandito tayo ngayon, no? Para malaman ng katotohanan. Tandaan natin na ang katotohanan lang ang kakampi at poprotekta sa iyo, Miss Alice Guo. Huwag mo sayangin yung oportunidad na binigay sa iyo namin dito sa Senado. Just tell the truth. Yung totoo lamang po. Kasi dahil sa pagiging evasive mo noong mga nakaraan hanggang ngayon, kung ano-ano na pong mga insinuations, haka-haka, chismis at conspiracy theories ang kumakalat. Marami na pong nadadamay na mga inosente, pati po si former President Duterte ay kinokonekta sa iyo. Ayoko na sana bigyan ng panahon ang mga chismis, pero since nandito ka na at cited in contempt ka na, ayaw mo rin naman sagutin ang mga tanong ng mga kasamahan ko rito, mabuti nang klaruhin mo ang iba't ibang mga aligasyon. Total, di naman ito connected sa mga kaso mo. I'm here not to defend former President Duterte, but to tell the truth. Sa pagkakilala ko po sa kanya, knowing former President Duterte for the longest time when he was still the mayor of Davao, hindi talaga pumapayag ng illegal yon. Nung mayor siya, binalaan nga niya mismo yung parating naliling sa kanya na si Michael Yang sa Davao. Nagninegosyo yan doon, pumunta, early 2000 pa siguro. Nagdala yan ng bayong, nagninegosyo ng mga cellphone, meron siya maliit na paninda. Sinabihan niya yan, pag nagnegosyo ka ng illegal dito, ibabaon kita ng buhay dito. So, ibig sabihin, ayaw niya po ng illegal ni dating Pangulong Duterte. Lalo na nung naging presidente po siya, ayaw niya ng illegal sa kanyang pamumuno. Ako rin po mismo ay saksi rito, no? At for the record po, lahat ng gumagamit ng pangalan niya o ng pamilya niya o ng malapit sa kanya, parati niyang sinasabi, consider it denied. Huwag kayong maniwala kasi marami talagang gumagamit ng pangalan nung panahon na nasa pamumuno pa siya. Marami pong mga name dropper na gumagamit ng pangalan. Huwag ko kayong maniwala. Pag ginagamit po ang pangalan, masama po ang intention yan. At ako po ay mismo, noon pa, against po ako sa Pogo. Pag apektado na po ang peace and order. For the record, ayaw ko ta rin ng Pogo. Lalo-lalo na po pag nag-aasik na po sila ng lagim, dyan po mismo sa mga condominium, dito, sa may malapit lang sa atin. Kita mo nagkakalat sa mga kondo, naghahasik ng lagim. Pag compromise na po ang peace and order, ako mismo, ayaw ko po. I'm against Pogo. Matagal ko na pong sinasabi yan. At lastly, to Miss Alice, kung may intention ka bang magsabi ng totoo dito, please lang po, sabihin mo na yan lahat. Yung totoo lamang po. Kung rerespetuhin ka pa dito, huwag kang maging evasive. Sabihin mo lang yung totoo. Huwag kang tumakas, huwag kang magsinungaling. Just tell the truth. Yung totoo lamang po. Salamat, Madam Chair.